Magandang gabi, Miss Aya. At sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Ako nga pala si Mayet. Nakatira dito sa Tacloban, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay may katagalang panahon na itong nakalipas. At nang mga panahong iyon ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Marco. Taong 2005, bagong lipat lang kami ni Marco dito sa isang baryong nasasakupan ng Leyte. Isa itong tahimik at liblib na baryong malapit sa paanan ng bundok. Halos 1 oras ang layo mula sa bayan. Matagal naming pinag-ipunan ng maliit naming bahay. Simple lang, gawa sa kahoy, may bubong na yero, at may malawak na bakuran. Pero ang pinakaagaw pansin sa buong lupaing iyon ay ang isang higanteng balete sa likod ng bahay. Mataas ito na halos kasukatan ng isang 3 palapag na gusali. May makakapal na ugat na parang gumagapang sa lupa. At tila ba may aninong palaging nakasilip sa pagitan ng mga sanga. "Huwag kang tatambay dyan, Mayet, ha?" Babala ni Marco habang inaayos ang bentilador sa sala. "Bakit naman? Bawal bang tumambay ngayon sa labas ng bahay?" Mataray kong tanong sa kanya. At pumasok na ako sa loob ng bahay. Nakontento na lang ako sa pagdungaw ng bintana habang kinakausap ang asawa ko. "Hindi naman sa ganun. Sabi-sabi lang kasi ng mga taga rito. May bantay daw yung punong yan malapit sa inuupuan mo." Sagot niya. "Bantay? Anong klaseng bantay?" Tanong ko habang nakatanaw sa labas ng bintana. "Engkanto raw. Sabi ng matatanda, may espiritong naninirahan dyan. At mapili raw. Minsan, pag may nagustuhan siya, kinukuha niya." Bahagya akong natawa sa sinabi ni Marco at hindi pinaniwalaan. "Sus, nananakot lang yung mga kapitbahay natin para hindi galawin ng batang punong yan." Ani ko pa at saglit na sinipat ang puno. Nang sipatin ko ang puno, ay may kung anong kuryosidad ang nasa isipan ko. Hindi takot, hindi kaba, kundi parang pagkasabik. Parang may tinig na hindi ko maintindihan. Bulong na naririnig ko tuwing tahimik ang paligid. At ang tinig na iyon, tila galing sa puno. Simula noon, araw-araw akong nauupo sa ilalim ng balete. Mag-isa, tahimik, presko kasi ang hangin doon. At para bang kapag nandun ako, gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag. Para bang may umayakap sa akin. Para bang may umaalalay sa bawat paghinga ko. May musika sa mga dahon. May haplos sa hangin. Hindi ko na alintana kung gabi o araw. Basta't naroon ako. Payapa ang lahat. Isang hapon, habang nakaupo ako sa lilim ng balete, napapikit ako sa lamyos ng ihip ng hangin. May isang bulong akong narinig. Mas malinaw kesa sa dati. "Mayet." Napadilat ako bigla. Wala namang ibang tao. Lumingon ako sa paligid. Tila mas kumapal ang hangin. At parang may aroma ng bulaklak at insenso na hindi ko maipaliwanag. "Mayet!" Sigaw ni Marco habang papalapit. "Hindi ba't sinabihan na kitang huwag kang lumalapit dito? Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig." Pagalit na saad ni Marco na siyang ikinabigla ko. Pasensya ka na. Nawala sa isip ko ang tungkol dyan sa sinabi mo. Tsaka gusto ko lang naman magpahangin eh." Sabi ko, pilit ngumiti. Pero sa totoo lang, hindi ko lang basta gustong tumambay roon. Para bang hinahatak ako. Parang may naghihintay sa akin.
Tara na sa loob ng bahay. Sa susunod, kapag nasa trabaho ako, huwag kang tumambay dito. Kung gusto mo, o kung naburyo ka dito, pumunta ka na lang kina Aling Maria. Doon ka tumambay. Umingos ako at sinabing, ayokong tumambay kina Aling Maria. Hindi ko gusto ang aura ng tsismosang yun. Isa pa, masyadong matabil ang dila ng babaeng yun. Ay nako, kung ano-anong palusot na lang yung sinasabi mo. Aniya at inaya niya na akong pumasok sa loob ng bahay. Kinagabihan, nanaginip ako. Ako raw ay nakatayo sa harap ng balete. Mula sa anino, may lalaking lumapit. Mahaba ang buhok niya, maputi ang balat, at ang mga mata niya, tila ilaw na kumikislap sa dilim. Sa suot niyang kupas na puting kasuotan, para siyang nilalang na hindi nakabilang sa mundo ng tao. Ako si Amaras. Tinig iyon na hindi ko malilimutan. Tagapangalaga ng punong ito. Ikaw, ang inaasam ko. Nagising akong pawis na pawis. Si Marco ay natutulog pa rin. Mahigpit ang yakap sa akin. Tinitigan ko siya habang humihilik ng marahan. Napakasimple ng buhay namin. Wala kaming yaman, pero puno ng pagmamahal. Hindi ko kayang iwan ang lalaking ito. Pero kinabukasan, hindi ko napigilang bumalik sa ilalim ng puno. Doon ko siya unang nakita. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng anino ng balete. Ang kanyang buhok ay kumikinang sa sikat ng araw, at ang kanyang balat ay halos parang perlas. Tila hindi siya nilalang ng mundong ito. Walang tao sa paligid, pero para bang ang hangin ay biglang tumigil. Ikaw ang pinili ko. Aniya, ang tinig niya ay parang alingaw-ngaw ng ilog na humahaplos sa bato. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata ko ay tila huminto sa paggalaw at ang katawan ko unti-unting lumapit sa kanya nang hindi ko alam kung paano. Mayet, bulong niya. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka katulad ng iba. Malinis ang puso mo at mahalaga ka sa akin. Hindi kita kilala. Iyon na lamang ang nasambit ko, kahit parang hindi ko kontrolado ang sarili ko. Hindi mo ako kailangang kilalanin, dahil ako ang nakakaalam ng lahat patungkol sa'yo. Ang sakit mo, ang mga lihim mong takot, ang mga gabi mong umiiyak ka sa unan. Alam ko kung gaano ka kabuti at alam kong hindi ka masaya rito. Hindi totoo yan. Mahal ko ang asawa ko. Nanginginig kong sabi. Pero hindi mo ba napapansin, Mayet? Sa tuwing nariyan ka sa ilalim ng punong ito, payapa ka, masaya ka, kompleto ka. Napalapit siya. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o hindi. Sumama ka sa akin. Iwan mo ang sakit ng mundong ito. Wala nang pagod, wala nang lungkot. Wala nang paghihirap. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Pero ang katawan ko'y parang naging bahagi na ng puno. May mahigpit na yakap na hindi pisikal, pero emosyonal. Parang may yakap sa puso ko na mahirap tibagin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Narinig ko ang pangalan ko sa boses ni Marco. Mayet! Mayit, gumising ka! At doon ko naramdaman ang pagpatak ng luha sa pisngi ko. Bumalik ako sa ulirat. Wala na si Amaras. Nakaupo ako sa lilim ng balete. Si Marco, humahangos habang lumalapit. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Bakit ba kasi ayaw mong makinig, Mayet? Hindi mo ba nararamdaman? May kakaiba rito. Umupo siya sa tabi ko. Nanginginig ang kanyang mga palad habang hawak ang kamay ko.
Marco, bulong ko sa bayakap sa kanya. May nilalang. Hindi ko alam kung panaginip lang. Pero parang totoo siya. Parang buhay siya. Ani ko pa. Hindi mo na kailangang magsalita pa. May pupuntahan tayo bukas. May albularyo sa kabilang sityo. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang meron dito. Hindi na ako nakapagsalita. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa asawa ko. Tanging sa yakap niya ko lang naaalala kung sino talaga ako. Na ako si Mayet, ang asawa ni Marco. At wala akong ibang kailangan kundi siya lang. Ngunit sa likod ng isipan ko, naroon pa rin ang tinig ni Amaras. Mahinahon. Malungkot pero may pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Mayet. Hindi pa. Ang gabi ay bumaba na parang makapal na kumot. At ang paligid ng aming bahay ay tila mas naging tahimik kesa sa dati. Wala ni isang kuliglig ang maririnig. Sa ilalim ng dilim, ramdam kong may nakatingin, may naghihintay. Mayet, magbihis ka na. Bulong ni Marco habang iniaabot ang isang maliit na supot. Naroon ang isang panyo, isang tingting ng bawang at isang dahon ng alagaw. Sigurado ka bang makakatulong to? Mahina kong tanong habang nagbibihis. Marahan siyang tumango. Sabi ni Ka Eddie, kailangan lang nating maniwala. Si Ka Eddie ang tanging albularyo sa baryong iyon. Hindi siya palakibo, matanda na siya, at halos hindi na lumalabas sa kanyang kubo sa dulo ng kakahuyan. Ngunit ng araw na dinala ako ni Marco sa kanya, agad niya akong tinignan sa mga mata at nagsabing, "May naniningil sa iyo, iha." Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan niya ang aking pulso at ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. May buhay sa punong yan dahil sa luha mong nalaglag sa ugat nito. Diyan nagsimula ang koneksyon ninyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin iyon. Ako, isang simpleng babae, ay naging sanhi ng pagkagising ng isang nilalang. Hindi mo kasalanan, ngunit kailangang putulin ang ugnayan habang may oras pa bago ka tuluyang makuha. Dagdag niya pa. Ngayon, kami ni Marco ay nasa harap ng punong iyon. Ang hangin ay malamig, mabigat. Ramdam ko na parabang pinagmamasdan kami ng maraming mata, nakatago sa likod ng mga dahon. Huwag kang bibitaw sa akin. Utos ni Marco habang hawak ang kamay ko. Tumango ako. Mula sa bag, kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Ka Eddie. Pinahid niya iyon sa aking sintido at sa likod ng aking leeg. Matapang ang amoy nito, ngunit may kakaibang init na dumaloy sa katawan ko. Handa ka na? Tanong niya. Hindi ko alam kung handa na ba talaga ako, ngunit tumango ako. Dahil sa harap ng lahat, siya lang ang pinanghahawakan ko. Nagsimula siyang magdasal. Hindi ko alam ang mga salitang kanyang binibigkas. Hindi ito Tagalog, hindi rin Latin. Isa itong sinaunang wika na para bang galing sa mismong ugat ng lupa. Biglang lumakas ang hangin. Nagsimula akong manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng presensyang bumalot sa paligid. Tumingala ako sa puno at doon ko nakita ang isang nilalang na hindi tao, hindi rin hayop. Matangkad siya, maputi ang balat na tila porselana, mahaba ang buhok na tila usok ng gabi. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak, walang itim, wala siyang suot, maliban sa balabal na gawa sa mga dahon
at alo ng hangin. Mayet, tawag niya, malamig at malambing. Bakit mo ko nilalayuan? Napaatras ako, pero mahigpit ang hawak ni Marcos sa aking kamay. Wala akong sinasadya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may masamang mangyayari. Natatakot na sagot ko. Lumapit siya. Pero may hindi siya malampasan. Parang may pader sa pagitan namin na hindi siya makatagos. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong niya. Ha? Ang alin? Naguguluhang balik na tanong ko sa kanya. Ang katahimikan ng lupa tuwing nariyan ka. Ang saya ng hangin kapag humihinga ka malapit sa akin. Amaras, biglang sabi ni Marco. Alam kong ikaw si Amaras. Binigyan ka ng pangalan ni Ka Eddie. At sa pangalan mong yan, tinatawag kitang palayain ng asawa ko. Napatingin si Amaras kay Marco. Hindi galit ang nasa kanyang muka, kundi lungkot, malalim. Walang katapusang lungkot. Mahal ko siya, sabi ni Amaras. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya pinilit. Ako'y naghihintay lamang. Pero hindi ikaw ang pinili niya, sagot ni Marco. Lumakas ang ihip ng hangin. At naramdaman ko ang sakit sa likod ko. Parang may humihila. Sumisigaw ang diwa ko. Ngunit mas malakas ang hawak ni Marco. Mas matibay ang pader na itinayo ng kanyang paniniwala. Wala akong lakas para makipaglaban sa iyo, Amaras. Hindi ako ang may kapangyarihan. Pero ako'y may pag-ibig. At ang pagmamahal ko kay Mayet, hindi mo matitinag. Sambit ni Marco. Lumod siya sa lupa. Pinagdikit ang mga palad at buong puso siyang nagdasal. Hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Doon ko naramdaman ang unti-unting pagputol ng tali sa dibdib ko. Parang may lubid na kinalas. At habang lumalakas ang ihip ng hangin, kasabay ang pag-iyak ni Amaras. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanggigil. Umiyak lang siya. Tahimik. Basag. Patawarin mo ko. Nais ko lang maramdaman ang pagmamahal na hindi ko naranasan. Wika ni Amaras. Sana'y makahanap ka ng kapayapaan. Sagot ko. At sa huling sandali, nakita ko siyang umiti. Isang ngiting puno ng pagtanggap. Pagkatapos ng ilang sandali, humina ang hangin. Tumigil ang mga dahon sa pag-indayog. At ang liwanag mula sa buwan ay muli kong nakita, walang sagabal. Niyakap ako ni Marco, mahigpit, tila ayaw na niya akong pakawalan. At sa kanyang dibdib, muli akong huminga ng maluwag. Pagka-uwi namin sa bahay, bagsak agad si Marco sa higaan. Ako naman, pakiramdam ko ay naubos ang lakas ko. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang kaluskos mula sa puno. Para bang pati ang kalikasan ay natutong tumigil. Nilapitan ko ang asawa ko at inunan ko ang ulo niya sa kandungan ko. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Pagod, ngunit payapa. Tila isang mandirigmang bumalik sa isang digmaang hindi niya ginusto. Ngunit walang pag-aatubiling sinalubong. Marco, mahina kong tawag sa pangalan niya. Bumukas ang mga mata niya. Pinilit ngumiti. Bakit? Salamat ah. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang ginawa mo. Umiling siya. Hindi mo kailangang bayaran. Mayet, pinangako ko yan sa kasal natin, di ba? Sa hirap at ginhawa. Sa mundong ito o sa kabilang mundo man, tayo pa rin ang magsasama. Aalagaan at ipagtatanggol kita. Napaluha ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na tuloy alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Akala ko
Akala ko talaga mawawala na ako. Sabi ko, halos mawala na rin ako ng pag-asa. Pero alam ko, basta buhay ka pa, basta may nararamdaman ka pa sa akin, lalaban ako. Sagot ni Marco. Nagtagal kami sa ganong ayos. Hindi na namin kailangang magsalita pa. Ang katahimikan ay parang himig ng panibagong simula sa buhay naming dalawa. Kinabukasan, tinakpan na ni Marco ng bakod ang paligid ng puno. Hindi dahil sa galit, kundi bilang paalala na may mga hangganang hindi dapat lampasan. Minsan, sa hapon, nakatitig pa rin ako sa punong iyon. Hindi na dahil sa hatak o pang-akit, kundi bilang pagunita sa isang nilalang na nagmahal sa maling paraan at sa isang lalaking nagmahal sa tamang dahilan. At sa tuwing hahaplusin ako ng hangin, hindi na ako natatakot dahil alam ko, pinili kong manatili at pinili kong lumaban. Para sa pag-ibig namin ng asawa ko, para kay Marco, para sa aming dalawa.